Hello po. Good afternoon, good morning po sa mga taga Middle East, saan man pong bansa kayo. At yun naman po ako, si Richard Cabangon TV. Kung kumustahin ko po kayo, kumusta po ang lahat, magandang buhay po. Nasaan man po kayo ngayon, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po pala sa mga nanood ng last video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At papasalamat din po ako kay Lord at nagkita-kita pa po tayong lahat dito sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Palagi po kayong mag-iingat. Tandaan po natin yan. Ganyan talaga ang buhay. So, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At ngayon po, actually, ano po ako, naghugas ng bintana, naglinis. Tapos, pagkalinis ko ng bintana, yung mga screen, naligo. Tapos, naglinis ng konti ng kwarto. Tapos yun. Tapos ito, nag-video po ako saglit. Kasi hindi naman po tayo pwedeng nakaupo lang sa bahay. Kasi po, gaya sinabi ko sa'yo, kahit po ako ganitong PWD na mayroong nararamdaman, kahit pa paano, maglinis ng mga bintana, magagana bagay ba? Maglinis ng bintana, ng sliding, punasan, maglinis ng CR. Bagay CR naman namin hindi ganong malaki. Minsan nililinis ko. Yun po. Everyday ko pong nililinis yung CR namin actually tuwing umaga. Yan, miss ko. Yung isa sa likod, tapos isa dito sa sala. Kaya mas maganda po yun, may ginagawa sa bahay. Minsan, nakita kong maraming e-bike namin, nilinis ko. Kasi wala namang kikilo sa amin dito kasi tatlo lang kami dito sa bahay. Yung anak ko busy, nagtatrabaho po. Yung asawa ko, senior citizen na rin. Siya naglalaba, nagluluto. So, ang ginagawa po namin, division of labor. Division of labor po na it means na ikaw, may asawa po kayo halimbawa, kailangan magtulungan. Hindi lalaki tayo, magtrabaho din tayo. Kung meron man tayong kayang gawin natin. Katulad ko po, hindi naman po kapag gusto ko pong magkikilos, ayaw ko lang lagi nakaupo. Kasi mahirap po yung nakaupo Totoo po. Mahirap yung nakaupo lagi, hindi mag-circulate yung dugo natin pag lagi tayo nakaupo. Kaya minsan, yun, pag kami time naman na po ako, nagbabike po ako dyan sa labas, mga 30 minutes nagbabike. Sa umaga, minsan, nagja-jogging ako pag magang nagising. Tapos, pag umaga, nagwawalis dito sa harapan. Minsan, nagdidilig po dyan. Nililinis namin yung terrace, yung garahe. Yun. Yun lang ang buhay po namin dito. Kaya sinasabi ko lagi, move on po tayong mag-isip ng kung ano. Mag-isip tayo ng mga bagay na lalakad yung oras. Totoo. Yung lalakad ng oras na limbawa, magkaroon tayo ng isang bagay na pagkaabalahan natin na merong silbi o saysay. Halimbawa po, nag-trans tayo sa bahay, wala tayong ginagawa, gaya tulad sinabi ko sa inyo, kung kaya natin gawin, maglinis tayo ng CR, yan, magwalis tayo dito sa sala, madali na magwalis, magdilig tayo ng halaman, yun po. Siguro makakatulong din tayo sa ating pamilya kung kaya magagawa natin yan. At least bawas sa mga nanay natin, mga asawa natin, yung mga ganun trabaho. Kaya yun ang sinasabi ko po sa ating lahat na kaya natin. Kaya natin lahat yan. Huwag natin isipin na may sakit tayo, whatever.
Ako, kahit sinabi ko nung kahapon, nag-vlog ako na itong right side ko may namamanid pa, kaya hindi pa ako perfect talaga ng magaling. Pero pinipilit ko po talagang lakasan ko ang loob ko kasi hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob. Dahil sinabi ko kahapon at lagi ko sinasabi, habang buhay may pag-asa. Totally, yan talaga laging motto ko. Dahil tayo humihinga pa na kailangan tayo maging strong, maging malakas at may confidence, may tiwala kay Lord na kung kaya ng iba, kaya natin. Bakit? Kung halimbawa po na nagkaroon tayo ng sakit, nakakita pa naman tayo, di ba? Gumagana pa tong kamay natin, nakakarinig pa tayo, nakapagsalita pa tayo. So mayroon pa tayong ibang bagay na magagawa para sa buhay natin. Tama ko ba? Hindi pa naman tayo totally wala na yung nasa ICU na wala na, gulay na. Nakakalakad pa naman tayo eh. So, maisip tayo ng mga bagay na makakatulong sa ating pamilya na kahit pa paano mababawasan yung trabaho ng mga kasama natin sa bahay. So, ganun po ang aking laging ginagawa. Yun, pero pag meron nararamdaman akong medyo talagang masakit talaga, namamanid talaga itong right side ko, hindi ako gagalaw. Siguro maglalakad-lakad lang ako. Maglalakad-lakad lang po ako. Kasi meron naman palagi nakaupo. Yun, hindi ako pwedeng lagi nakaupo. Gusto ko naglalakad. Kasi pag lagi nakaupo po, hindi mag-circulate yung ating yung dugo sa nerve natin. Sa awa po ng Diyos, yung BP ko 120/90. Yung 90 lang medyo kailangan pababay ko yung systolic ba yun? Sa baba. Kailangan bumabay maging 80 o 70. Kasi kaya mataas po yun, yung 90, kasi meron akong sugar, meron akong diabetes. Meron akong diabetes. Kaya sinabi ko sa inyo po noon, yung mga huling vlog ko, kaya po ako nagka-diabetes. Nung araw po, mahilig po talaga ako sa chocolate. Nung nandun pa ako sa abroad, mahilig akong bumili ng isang kaong Toblerone, isang kaong sticker. Miyat-maya, kain ako. Maaga pa lang, alas 10 kain. Tapos sa restaurant, babaon ako. Gabi kain. 4 na sticker, yung Cadbury, yan. Bibili namin sa supermarket. Kaya natatandaan ko, nga, yung mga nangyari sa akin ngayon, yung mga pagkakamali ko na ganung bagay, ayun, may consequence sa akin. Na talagang totoo po, kung sino pong, pasensya na po kung sa nakikinig ito kung sino pong mahilig sa chocolate, iwasan na po niyo hanggat maaga. Kasi nangyari sa akin. I-share ko lang po sa inyo yung nangyari sa buhay ko na addict ako sa chocolate. Kaya ako nagkaroon ng diabetes, nagkaroon ako ng high blood, na-stroke ako dahil doon sa ganong mga pagkain na tsokolate, diabetes. Pangalawa, kaya rin po ako na-stroke at na high blood, mahilig po ako sa fast food. Kasi sa baba naman ng bahay namin po, may Burger King, may Pizza Hut doon. Pagdating ng sweldo, kain kami doon, Pizza Hut. Tapos Burger King, hindi po kayo maniniwala, yung Pizza Hut po, na yung large, nakaka-4-5 po akong slice. Alas maubos ko na. Madalas po yun. KFC, nakaka-4-5 ako niyan. Malalaki yun mga fast food po. Kaya hindi ko makakalimutan yung mga nangyari sa buhay ko na ganun talaga. Naniniwala din po ako ang pagkaroon ng high blood doon sa genetics sa family. Halimbawa po yung lola nyo, lolo nyo, or one of your family have high blood, meron po yun. Yan po. Pagkain ng matatamis, diabetes, pagkain ng mga fast food, cholesterol, nasobrahan ako. Nasatandaan ko po yan, nasobrahan ako kaya. Yun ang consequence sa buhay ng nangyari sa akin na nagkaroon ako ganito ng sakit.
Pero huwag tayong mawalang pasa kung sino po yung may mga sakit dyan, whatever, hindi man high blood o whatever. Move on po tayo. Hindi naman pa huminga pa tayo. Huminga pa po tayo. Kaya tayong may hope pa tayo. Hope. Pag-asa. Lagi kong sinasabi yan na kailangan talaga. Ngayon, nararamdaman ko ngayon namamalig yung kanang bahagi ng katawan ko. Gaya sinabi ko kahapon, carry pa naman. Kaya sinare ko lang po sa inyo itong aking nangyari sa buhay ko noon para kung sino man po yung, wag po kayong magagalit kung sino po yung kumakain ng madalas ng tsokolate. Ngayon, hindi pa nyo mararanasan pag lumipas sa mga ilang taon doon ho. Kaya kung mahilig po kayo sa tsokolate, yung ginagawa ko, iwasan nyo na po. At kung madalas po kayo mahilig sa mga fast food tulad ng Burger King, KFC, or whatever, di ko naman po sinasabi huwag kayong kumain. Moderate lang po yung pagkain nyo ng fast food at saka chocolate. Sa akin, hindi na moderate yung nangyari sa akin. Wala na Parang wala nang bukas sa akin. Pagkain ng tsokolate, pagkain ng mga fast food, KFC, Burger King, whatever, may Jollibee din po doon. Kaya ito nangyari sa akin. Nagkaganito. Pero okay lang. Siguro, sabi ng Diyos ayan, hindi ka na nadala. Karoon ako ng consequence. So, okay lang. Ika nga, nasa uli pagsisisi. Hindi ka tayo titigil hanggat hindi nabubukulan, di ba? Hindi tayo titigil hanggat hindi nabubukulan. So, ayun. Last 2 years po ako na-stroke. Pero matagal na ako kumakain ng mga ganyang tsokolate o whatever na nakakasama sa katawan natin. Yung sobrang pagkain ng mga pizza, burger, chicken, mga fried, cholesterol. Sobrang pagkain ng tsokolate yung sobra na diabetes. So, nagsama yon, cholesterol plus diabetes equals to high blood. Tandaan po natin yan. Or either is, kumain kayo ng sobra sobra pong chocolate na mahilig kayo, na ginagawa ko, magkakaroon din po kayo komplikasyon sa high blood. Or, mahilig kayo kumain ng mga fast food, tulad ng sinabi ko kanina, Jollibee, kahit anong fast food, Burger King, whatever, KFC, nasosobra kayo, madalas kayo kumain, equals to high blood. Ito po yun. Sinare ko lang po sa inyo tong vlog ko, yung video ko na to kasi na-experience ko na para magkaroon din po tayo ng warning na ang pagkain pala ng sobrang tsokolate nakakasama sa katawan, di ba? Parang yung halimbawa po, eto baso, lagyan mo ng tubig dire-diretso pag umapaw, diba? Apaw, tatapon yung tubig, parang ganun, dire-diretso kain natin. Hindi tayo nagtigil kasi masarap. May may kapalit lahat ng bagay. Kaya nag-iba na yung life ko botong nagkaganito yung buhay ko. Madami na kung bawal sa akin, pero yung mga bawal na yun, siguro totoo lang po, inamin ko, di naman ako magpapa-ipokrito. Or kumakain po ako ng karne, pero slice lang ganito kalit. Tipak lang ganito, mga ganito. Hindi marami. Tsokolate, hindi na ako gano. Wala, hindi na ako mano. Hindi na. Soft drink, zero. Wala. Tubig lang po. Yan po, na mapunta tayo sa soft drinks. Nung araw po, mahilig ako sa soft drinks. Yan, isa pa. Pepsi, bumibili ako. Nasa cans pa yung lata. Bili ko, punta ako sa Jamea. Jamea tawag dun sa abroad sa amin. Jamea Supermarket. Daan ako doon pagkatapos ng trabaho. Pepsi, Coca-Cola nasa cans.
Tapos bibili ko ng Doritos, alam mo Doritos, yung Cheetos, Lay's, Pringles, yan ho. Isasama ko rin ho yan. Kung mahilig kayo dyan, dyan din ho ako nagkasakit. Sa Pepsi, yung mga chichirya, share ko lang po sa inyo. Kaya marami kong talagang kinain na bawal na masarap. Pasensya na po sa mga fans ng Cheetos, Doritos, Lay's at Pepsi at Coca-Cola. Sorry po ha. Hindi ko naman po sinasabi na huwag kayong uminom o kumain ng mga chichirang gano'n. Pero ang masasabi ko lang po, pag sobra, talagang totoo po, magka-high blood tayo. Sumobra na po ako sa level. Kung ang level po natin halimbawa sa pagkain ng mga ganyan ay level 30 lang, sinobrahan ko po, naging 60, naging doble pa. Kaya nagkaganito po ako na high blood, na stroke. Ayun po. So right now po, tuloy pa rin po yung maintenance ko. 7 gamot po ang iniinom ko sa araw-araw. 3 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. 7 po yun. Kasi hindi dapat ihinto yung gamot, lalo po kung sino yung nagme-maintenance dyan. Huwag po natin ihinto yung gamot, lalo po kung meron tayong naramdaman at prescribe po ng doktor yan. Kasi yung gamot po na yan, pampahaba ng buhay. Yung gamot po na yan, pampababa kung meron po kayong cholesterol, kung meron kayong high blood, kung meron po kayong diabetes. Kaya po prescribe ng doktor yan para sa halip na tumaas po yung ating blood pressure, yung mataas na ating diabetes, yung ating cholesterol, pag uminom po tayo niyan, bababa. So, maintain lang po ang ating pag-inom ng mga gamot na yan. Ang tawag po dyan ay maintenance na kailangan araw-araw, huwag natin kakalimutang huwag inumin. Inumin po natin. Yun po. Ako, sa awa naman po ng Diyos, hindi naman po ako nakakalimut uminom. Kasi yung lagi nasa isip ko gusto kong bumalik. Gusto kong maging maganda yung pakiramdam ko. Hindi yung pagkagising ko, tumayo ako, andyan na, mamamalin na yung katawan ko. Simula na naman. Iniisip ko na, sabi ko, sarili ko, bakit ko pa ginawa yung mga ganong bagay na kumain ako ng mga ganong masasarap na pagkain, na mga chichirya, na mga inumin, na alam ko na hindi ko pala alam, sorry, na talagang pag sumobra ay talagang ganito yung mangyayari sa buhay natin. Kaya ho, salamat pa rin talaga tayo kay Lord. Inuulit ko na nandito ako, nandito tayo, kung sino man po yung may nararamdaman yan na humihinga pa tayo. Totoo po. Kaya huwag po tayo mawawala ng pag-asa na talagang gagabayan tayo ni Lord sa mga problema dumarating sa atin, ano man yung nararamdaman natin sa buhay natin, mga sakit, unti-unti po yung tatanggalin. At hindi lang po ngayon, makasusunod na taon o whatever, basta po, lagi kong sinasabi sa inyo, magdasal po tayo. Totoo po na talagang si Lord ay buhay. Kaya huwag po tayong talagang trust po tayo lagi sa Kanya. I-share ko lang po itong naging experience ko, yung mga naging karanasan ko, kaya ako nagkaganito. Yung mga pagkain sinabi ko sa inyo talaga, yun talaga super. Kumbaga super talaga na mahirap po magsalita. Huwag po kayo magagalit sa mga mahilig sa chichirya dyan, sa mahilig sa Pepsi, Coca-Cola, mga fast food. Totoo po yun. Kumain po tayo, siguro moderate lang. Moderate lang po. Ito. Kaya hindi na ako nagtataka sa sarili ko kung bakit ako na-stroke ng ganito. Dahil kasalanan ko rin Kasalanan ko rin po. Kaya ako
nandito para bigyan rin kayo ng paalala na yung mga nangyari sa buhay ko, i-share ko po sa inyo. So hanggat maaga, iwasan niyo na. I-moderate niyo yung pagkain. Hindi ko po sinasabi, ulitin ko po, hindi ko po sinasabi na huwag kayong uminom ng Coca-Cola, huwag kayong uminom ng Pepsi, huwag kayong kumain ng mga chichira, o huwag kayong kumain ng mga fast food. Kumain po tayo, pero moderate na lang po, hindi ko katulad na talagang parang wala nang bukas sa pagkain. Inamin ko po yun. Hindi po ako magpapaka ganito na amin ko na kaya ako nagkaganito. Yan na. Pero tuloy pa rin ang buhay. Huwag move on ka. Dahil kung sinasabi, mistake become lesson. Pag nagkamali tayo, katulad sinabi kahapon, pag nagkamali tayo, lesson para sa buhay natin. Kahit ano, hindi lang po ganitong bagay, kahit sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Natandaan ko na. So, eto, nagkaroon na kang mistake, hindi ko na inuulit. Kasi gusto ko pang humaba yung buhay ko. Gusto ko pang gumawa ng mabuti sa kapwa ko. Gusto ko pang ipakita kay Lord na meron pa akong may matutulungan pa akong ibang tao. Kung ano may tutulong ko. Kaya siguro binigyan pa tayo ng second life ni Lord para makatulong sa ibang tao. Anong sabi nga ng nanay ko? Sabi, Richard, kung talagang araw mo na yun, mamamatay ka na, kukunin ka na ni Lord. So, ilang beses ko pong sinasabi, 10 beses ko sinasabi na magpapasalamat talaga ako kay Lord na second life na binigay sa akin nung araw na yun na nabuhay pa ako. Totoo po yun. Kaya yun lang po aking masasabi ngayon. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon, nanonood sa aking video, na sana po may natutunan kayo ngayong araw na to, na paalala po, huwag po kayong magagalit sa akin, hindi ko po pinapakailaman yung inyong buhay. Sinare ko lang po yung nangyari sa buhay ko, na sana po huwag ding mangyari sa buhay nyo tungkol sa mga kinakain natin. Mas better po ngayon, kumain tayo ng gulay, yan best way. Madali yung matunaw ng gulay, malunggay, talbos ng kamote, okra, whatever na gulay, go yan. Walang limit yan. Yan po. Hindi ano yan. Tanda natin yan. Especially nga pala, idagdag ko lang po, uminom po tayo ng 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Umaga, pagkagising, 1 baso. After 1 hour, inom ulit. Hanggang matapos po natin yung 8 glass of water sa isang araw. Okay, pass 8 glass every day. Yan po. Kaya maraming salamat po sa mga nanood dito at nakinig at nakita po ako muli. Na salamat po sa inyong panunood. 10 man po ang nanonood dito, malaking pasalamat ko po sa mga nanonood at nakinig. Sana po yung video ko nito ay may matutunan po kayo na ang pagkain ng sobra, lalo't bawal, ay masama. At meron lang po akong huling sasabihin bago po ako matapos. Pwede pong i-share nyo to sa inyong mga kamag-anak, mga kapatid, relatives o friends. Subscribe din po tayo dito sa Richard Gabangon TV. Maraming salamat po at God bless po sa inyo at mag-iingat po kayo palagi. Thank you po at next video ko po. Maraming salamat.